Milyon-milyong dolyar na kinita sa boxing, mga mansyon, mamahaling sasakyan at karangyaan na akala mo ay wala ng katapusan. Ganyan ang buhay ni Adrian "The Problem" Broner, isang pangalan na nagpapanginig ng buong dibisyon ng boxing noon dahil sa kanyang bilis, yabang at talento. Siya ang itinuturing ng marami na susunod sa yapak ng bilyonaryong si Floyd Mayweather Jr. Ngunit paano nga ba ang isang 4-division world champion na dati ay tinatanggihan lang ang $40 million contract ay umabot sa punto na nagmamakaawa na lang ng $10 sa internet, nagbebenta ng murang promo sa Instagram at tila naging isang malaking problema na lamang sa kanyang sarili? Sa videong ito, hihimayin natin ang nakakalulang pagbagsak ni Adrian Broner mula sa rurok ng tagumpay hanggang sa kahit anong diskarte na lang para magkapera ngayon. Bago natin pag-usapan ang kanyang kahirapan ngayon, balikan muna natin kung gaano siya kayaman noon. Si Adrian Broner ay hindi basta-bastang boksingero. Sa edad na 26 na taong gulang, nakamit niya ang mga kampyonato sa 4 na magkakaibang weight class. Isang pambihirang gawa ng iilang tao lamang sa kasaysayan ng boxing ang nakagawa. Dahil sa kanyang mala Mayweather na estilo, may shoulder roll, mabilis na counter punches at walang preno kung magsalita. Mabilis siyang naging paborito ng mga TV networks. Dito na pumasok ang naglalakihang pera. Ayon sa mga ulat, kumikita si Broner ng milyon-milyong dolyar kada laban. Sa katunayan, sa laban pa lamang niya kay Manny Pacquiao noong taong 2019, nagbulsa siya ng garantisadong $5 million o mahigit 250 milyong piso. Ngunit kasabay ng pag-angat ng kanyang pitaka ay ang pag-angat din ng kanyang kayabangan. Naging kilala si Broner sa kanyang marangyang pamumuhay. Sa isang panayam, inamin niya na noong manalo siya sa kanyang ikatlong titulo, pumunta siya ng Miami kasama ang kanyang mga kaibigan at nagwaldas ng $1 milyong sa loob lamang ng 2 linggo. Gabi-gabi silang nagpupunta sa mga club at nagtatapon ng hanggang $25,000 kada gabi. Akala kasi ni Broner, ang ulan ng pera ay hindi kailanman titigil. Dito na nagsimula ang kamalasan o mas tamang sabihin, ang mga maling desisyon. Noong kasikatan niya, ang sikat at bilyonaryong si JC sa pamamagitan ng Rock Nation Sports ay nag-alok kay Broner ng isang naglalakihang kontrata, $40 million para sa 5 taon. Isang halaga na bubuhay sa ilang henerasyon ng kanyang pamilya. Ngunit ano ang ginawa ni Broner? Sa harap ng media, binastos niya si JC, tinanggihan ng alok at sinabing masyadong mababa ang perang ito para sa kanya. Isang desisyon na hanggang ngayon ay itinuturing ng mga eksperto na isa sa pinakabobong hakbang sa kasaysayan ng sports business. Kasabay nito, unti-unti nang nawawala ang kanyang disiplina. Habang ang mga tunay na kampyon ay nagpapakapagod sa gym, si Broner ay madalas makita sa mga bar, nasasangkot sa mga gulo at paulit-ulit na inaaresto ng mga otoridad dahil sa iba't ibang kaso. Nagkaroon siya ng mga mabibigat na legal na obligasyon, mga demanda at ang pinakamatindi sa lahat, ang obligasyon sa child support. Sa huling ulat, si Broner ay nagbabayad ng libu-libong dolyar buwan-buwan para sa kanyang maraming anak sa iba't ibang babae. At dahil bihira na siyang lumaban at tuwing lalaban naman ay natatalo, ang kanyang ipon ay mabilis na naubos hanggang sa tuluyan na siyang ideklara na broke o walang-wala na. Ngayong taon, lantara na ang ginagawang diskarte ni Adrian Broner para lamang magkabarya o magkapera dahil hindi na siya makakuha ng malalaking laban na may $1 milyong na premyo. Bumaba ang kanyang kalidad mula sa pagiging boxing superstar tungo sa isang internet hustler. Sa kanyang opisyal na Instagram account na may milyon-milyong followers, nagbago ang kanyang bio. Imbes na mga detalye ng kanyang susunod na laban, ito ang mababasa mo: 200k stories views, $350 story promo. Prices negotiable, DM me now. Isipin mo, ang isang dating world champion ngayon ay nag-aalok na lang ng paid promotion sa halagang $350 o humigit kumulang 20,000 piso para lang pambayad sa kanyang mga gastusin. Ngunit hindi lang dyan nagtatapos ang kanyang pagkakakitaan. Pumasok rin si Broner sa mundo ng live streaming sa platform na Kick
kasama ang influencer na si Dean the Great. Sa kanyang mga stream, gumagawa siya ng tinatawag na Truman Show style stream kung saan ipinapakita niya ang kanyang buhay 24/7 sa pag-asang gagawin siyang milyonaryo muli ng mga viewers. Ngunit imbes na suporta, takot at pag-alala ang naramdaman ng boxing community. Sa mga nakaraang buwan, naging viral ang kanyang mga clip kung saan makikita siyang tila lasing, nagmamakaawa ng pera sa cameraman para pang Uber at nakikipag-away sa kasino matapos matalo ng libu-libong dolyar. Umabot pa sa punto na ang kapwa niya boksingero na si Ryan Garcia at ang dati niyang mentor na si Floyd Mayweather ay nagpadala sa kanya ng tulong pinansyal matapos siyang makitang kaawa-awa sa isang live stream. Kamakailan lamang, inanunsyo ni Adrian Broner na nais niyang magbago. Sabi niya sa kanyang social media na itatalaga niya ang susunod na 3 hanggang 5 taon sa boxing upang makuha ang kanyang ika-5 world title bago siya magretiro. Nakatanggap din siya ng lumang tseke mula sa kanyang nakaraang laban na nagkakahalaga ng halos $400,000. Isang perang sana ay gamitin niya sa tamang paraan at hindi muling ipatalo sa sugal o iwaldas sa luho. Ang kwento ni Adrian Broner ay isang malaking babala para sa lahat. Hindi sapat na ikaw ay may talento. Hindi sapat na ikaw ay kumikita ng milyon-milyong piso o dolyar ngayon. Dahil kung wala kang disiplina sa iyong sarili, kung hindi mo rerespetuhin ang perang pinaghirapan mo, darating ang araw na ang mismong swerte na lumapit sa iyo ay ang siyang lalayo at mag-iiwan sa iyo sa kangkungan. Makarating pa kaya si Adrian the Problem Broner sa kanyang pangarap na ika-5 korona o tuluyan na ba siyang lalamunin ng sistema ng kanyang mga maling desisyon? Yan ang mga katanungan na tanging panahon lamang ang makakasagot. Kayo, ano ang opinyon nyo sa naging buhay at diskarte ngayon ni Adrian Broner? Maaari po ninyong i-comment ang inyong mga opinyon at saloobin sa ibaba. Kung nagustuhan nyo ang ganitong klase ng video, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe na rin sa ating channel, Boxbull TV. Maraming pong salamat sa panonood.